Yari ang Lakers dahil hinihinga na sila ng plano ni LeBron sa paparating na next season. Isang move lang mawawala sa kanila ang hari ng NBA. Interesting ang gustong mangyari mga idol ni King James. Ngayong off-season, isa sa pinakamainit na usapan sa NBA ay yung future ni LeBron James sa Los Angeles Lakers. At based sa latest report ni Brian Windhorst ng ESPN, mukhang bukas si LeBron na tumanggap ng mas mababang kontrata kaysa max deal. Pero sa isang kondisyon, kailangan daw malinaw ang plano ng Lakers. At honestly, ito yung pinaka-interesting part ng buong issue. Kasi sa unang pagkakataon, simula na dumating si LeBron sa Lakers noong 2018, wala siyang guaranteed contract papasok ng off-season. Hindi ito usual na sitwasyon para kay LeBron James. Sanay tayo ng automatic max contract agad ang usapan kapag pangalan niya ang involved. Pero ngayon, parang nagbago ang dynamics. Ayon kay Windhorst mga idol, gusto raw ng camp ni LeBron na maunang magsalita ang Lakers. Gusto nilang marinig mismo kay Rob Pelinka at sa front office kung ano talaga ang plano ng franchise moving forward. Parang gusto ni LeBron marinig, okay, kung hindi max contract ang ibigay nyo sa akin, saan mapupunta yung matitipid nyong pera? Sinong players ang target nyo? Paano tayo magiging contender? At to be fair kay LeBron, valid talaga yung mga tanong na yon. Kasi isipin nyo, 40 years old na si LeBron pero elite pa rin maglaro, productive pa rin, kaya pa rin magdala ng team sa playoffs. Pero obviously hindi na sapat yung basta bahala na lang na setup. Gusto niya siguro makita na seryoso ang Lakers sa pagbuo ng championship roster habang may oras pa siya sa liga. At dito nagiging interesting ang negosasyon dahil ngayon parang may leverage na ang Lakers. Based pa nga sa mga reports mga idol, nasa around 58% daw ang chance na manatili si LeBron sa Lakers according sa prediction markets. So ibig sabihin, most likely gusto pa rin niyang bumalik sa LA. Pero hindi na ito katulad ng dati na automatic desisyon agad. Ngayon, kailangan nang i-convince ng Lakers si LeBron at malaking pressure ito mga idol kay GM Rob Pelinka. Kasi kailangan niya ipakita na may concrete plan sila, hindi pwedeng puro promises lang. Kailangan may actual talaga na direksyon. Possible roster upgrades, trade targets, free agents, lahat ng yan importante ngayon. At isipin nyo rin ang sitwasyon ng Lakers. Meron silang Luka Doncic bilang bagong mukha ng franchise moving forward habang nandyan pa rin si LeBron. So ang tanong ngayon, mag-focus ba sila sa future o mag-all-in pa rin sila para bigyan si LeBron ng isa pang championship run? Kasi kung kukuha si LeBron ng mas mababang sweldo, malinaw na may expectation siya na gagamitin ng Lakers ang cap space para palakasin ang roster. Hindi pwedeng magtipid lang ang Lakers tapos walang malaking move na kasunod. At sa tingin ko, dito na magkakaalaman mga idol. Kung seryoso ang Lakers manalo ngayon, kailangan nila ipakita kay LeBron na may malinaw silang direksyon. Dahil kung hindi convincing yung plan nila, imposible rin hindi mag-isip si LeBron ng ibang options. At alam natin sa NBA, once may uncertainty sa future ng isang superstar, automatic maraming teams ang mag-aabang. Pero sa totoo lang, parang mahirap pa rin isipin na aalis si LeBron sa Lakers. Nandito ang business opportunities, nandito ang family, nandito rin ang legacy niya sa Los Angeles. Kaya feeling ko ang pinaka-likely scenario pa rin ay magre-resign siya. Pero ang malaking tanong, magiging sapat ba ang plano ng Lakers para kumbinsin siyang magstay at maniwala ulit na kaya nilang manalo ng championship? Kasi sa edad ni LeBron mga idol, hindi na tungkol sa pera lang ang usapan. Legacy na ito, final years na ito ng karir niya at bawat season ay mahalaga. Kaya sobrang critical na itong off-season para sa Lakers franchise. At kung ako si Rob Pelinka, dapat ready na ang master plan presentation bago pa tumawag kay LeBron. Dahil isang maling off-season move lang, pwedeng tuluyan matapos ang LeBron era sa Los Angeles. Ano sa tingin nyo mga idol, dapat nabigyan pa rin ng max contract si LeBron o tama lang na mag-less pay siya para makabuo ng mas malakas na roster ang Lakers? Comment down below lang at huwag kalimutan mag-like, share at subscribe para mas marami pang NBA updates at latest news.